Hello guys, welcome back to our channel. So we got to use our Toshiba rice cooker. So this is a small rice cooker. This is a 3-cup rice cooker. So I'm excited to use it today. The last time I showed you this rice cooker is when I made sushi. And now we're gonna make fried rice for the first time using my Toshiba rice cooker. It's like a personal rice cooker, maybe for 2 people. And I'm gonna make my rice. I would normally use the basmati rice, but I don't have basmati rice, so I'm using a jasmine rice. Or you can use any rice. You can use the short grain or long grain rice. But for now, this is my choice. With the jasmine rice, I would do 1:1. I would do one cup of rice, 1 cup water. We're gonna wash it first 2 times. And what I like to do with my rice water is I want to save it. I saved this is from yesterday when I made my rice. I use it to water my plants or use it for my face or for my hair when I shower. Now let's start cooking our fried rice with our Toshiba rice cooker. So here are the ingredients. We're gonna add 1 cup of water. Also, we're gonna throw in our it could be our ham or spam or hot dog. Then we also have the garlic and the onion, a little bit of scallion. We are also adding frozen peas, and also we're gonna add some carrots, the soy sauce, some oyster sauce, but we can add a little bit more later. A little bit of sesame oil. And then it's ready to go. It are easy to use because it's LCD screen and also it's clearly marked. And we're just gonna go ahead and start. And you can also keep your food warm or you can reheat it. It shows that this will cook in 50 minutes. You can also make brown rice in there that the timer will set it up for you how long it cooks. Brown rice, you also mix grain. You can slow cook meat as well, porridge, cake, and you can even make eggs. I'm gonna add 1 egg. Alright. Now it's done. Let's check it out. Wow. So now it's time to mix our rice, our fried rice. That looks good. Alright guys. Alright guys, so it's time to try it. Oh, hot. The rice is cooked perfectly. And if you guys want to check out this Toshiba 3-cup rice cooker, I will link it in the description box below. And Toshiba is a really good brand. Okay guys, andito na ako sa loob ng kwarto ng mga bata. Sarap lang to. So ngayon si Kuya, andun siya sa, meron siyang live lesson. Live lesson means naka-zoom siya with teacher, one-on-one. Bale, small group ng math. 2 silang estudyante. Siya at saka may isa pa. And grabe, ang hirap ng math nila guys. Division and multiplication. Parang nag-algebra na. So, marami nagtatanong sa inyo. Yung kumbaga, yung teacher, ganito yun. So, yung teacher tatanungin siya, alin dito, yung, gano'n, may question and answer. Tapos, may problem solving. Kailangan mong nakatutok yung camera talaga. Yung hindi ka dapat katabi. Dapat siya lang yung, alam niyo naman. Kasi one-on-one nga. So, ngayon, maraming tatanong sa inyo, bakit naka-homeschool yung mga bata? Bakit namin siya hin-homeschool silang 2?
So, nakaset na ever since homeschool namin sila. Kasi nga, since sa bahay naman kami nagtatrabaho. Dito kami sa, ano ang tawag doon? Meron tayong, dito, home, yung aming trabaho sa bahay. So, might as well, dito na lang sa bahay namin sila, turuan. Are you done with math? Okay. Sige kaya. Tapos na siya sa math. So, medyo madugo yung kanyang math. How's the math? Kuya? Good? So, yun nga. Marami kasi nagtatanong. So, yung school nila is, ang pangalan is Connexus Academy. Bale, siya? Online public school. Kasi dito, ini-encourage din ng gobyerno na homeschool. Kung ano yung choice ng family. And then, supported yun ng government. Actually, yun nga, government, funded na homeschool. And then, meron silang natatanggap ng mga activity books. Tig-isang box sila. Diba? Yun yung mga pinakita ko before. Merong mga color pencils, markers, watercolor, saka yung activity books nila, math, kung ano man yung subject. Meron din for reading, handwriting, mga ganun. So, kompleto siya. Ayun. Tapos, kami yung ang tawag is, coach ba? Yun, yung parents, yun yung pagkatapos ng live lesson nila, ganyan, yung mga, kami yung magtuturo sa kanila sa bahay. And feeling ko mas, yung naiintindihan nila kasi one-on-one, ganun. Bakit namin hinomeschool? Kasi, unang-una, dito sa Amerika, talamak talaga ang bullying. So, dito, marami rin na yung mga magulang. Kasi nga ng bullying, matindi kasi dito guys, ang bullying. Pinupull out talaga nila yung mga anak nila from public school at in-homeschool na lang. So, yun. And, pero, tinatanong naman namin sila taon-taon, gusto mo ba sa regular school or gusto mong magstay. So, palagi ang gusto nila dito na lang sa amin. Kasi gusto nila kami laging kasama. And, ang maganda dito pag homeschooling is, hindi ka nakatali sa schedule ng public school. Kumbaga, meron kang sarili mong schedule. Though, itong Connexus Academy, medyo rigid siya. Talagang para ka rin nasa public school kasi ang dami nila. Medyo mahirap siya. Pero, kailangan nila kasi ng schedule, ito sila ng responsibilidad, basically, na ganito. Kasi dati, meron kaming sarili namin. Yung tinanggal ko sila doon kasi sobrang hirap, guys. Kahit kami, nahirapan kami. Pag nagtuturo kami, ano tong mat na to, hindi namin mag-gets mag-asawa. Pinull out namin sila. Binalik namin sila. Kasi yung sa aming sarili, hindi nila masyado siniseryoso. Parang, hindi nila gagawin. Minsan, so, ngayon, mas maigi na dito sa Connexus. So, comment down below na yung mga kids nyo is nasa Connexus din or nag-homeschooling din kayo. So, yeah, so far so good. We like it. Kasi nga yung, sila, matututo talaga ang mga bata. Yan. Pero sa umpisa mahirap, pero after a while magiging comfortable ka na sa mga schedule and sa mga lesson. So okay naman, that's good. And nandito lang kami sa bahay. Pero pag may mga schedule sila ba check up, pwede kang magsabi kasi pag hindi ma-mark na absent yung pag hindi ka nag-login. So make sure na nag-login kami everyday syempre at kasi yung lessons nandoon sa computer. Meron ding workbook. So doon nakakaagwat sa computer. Pero konti lang naman yung sa computer. Tapos mainly workbook or writing, spelling, or math. Ayun, ganun. May social studies. Kung ano yung sa public school, the same lang siya. Math, language art, social studies, ano pa ba? Science, arts, may physical education din, may mga yoga classes sila. Ano pa ba? Yun. So, okay naman. Better dun sa aking sarili kong curriculum. So, yun guys, yun na lang muna. Marami kasi nagtatanong kung bakit naka-homeschool sa mga bagong manonood. Since sila kindergarten, doon na sila nag-graduate ng kindergarten sa Connexus Academy. Pero paalis-alis kami, pabalik-balik. And welcome naman kami. Gaya ngayong this year, nagsarili kami na curriculum. Parang feeling ko, hindi sila, ganang kaganado. Parang, maglalaro lang and then, hindi na gagawin yung kanilang leksyon. So, sabi ko, ibabalik ko kayo. Kahit na late enrollees kami, na-accept pa rin kami guys. Kasi 1 month na nag-start. So, okay naman. Nakahabol sila.
And maganda dito, may mga field trips sila na, so, may mga field trips sila na school ang hindi magpo-provide yung mga hotel, ikaw yung bibili, pero libre yung mga activities, may pagkain, ganun, pupunta lang kayo lahat ng homeschooling families, may isang lugar, field trip, gaya nung last 2-3 years ago, nag-field trip yung mga bata, nagpunta kami sa cow farm. So, doon nakita nila kung paano i-milk yung cow. Tapos, pagkatapos ng farm kung saan doon yung mga milk hina-harvest. Tama ba? So, gano'n ba okay naman, 2 araw. So, nakaka-enjoy lang din. Kahit on time na yun, mahirap kasi kasama namin sila mother at father. Pero, nagawa pa rin namin silang yung field trip. May mga ganun sila. And marami silang mga activities, mga clubs na pwede mong salihan. Ayan. So, tingnan natin this year kung ano yung club na pwede natin isali sa kanila. Kung saan sila interested. Sana nasagot ko yung inyong tanong. Ano pa ba? At saka yung mga homeschooling naman is yun, depende sa iyong kagustuhan. Dito kasi talaga well supported. Yun nga, gaya nito. Na sa isang class, I think, about 5th grade, yung teacher merong 45 students, bawat teacher. So, marami. And marami silang mga teachers. Marami. Bawat class. So, marami rin nag-homeschool. Hello guys! So, ngayon, maulan na araw. So, naubusan na ako ng aking gluten-free bread. So, magagawa ako ng ating bread using heritage flour. Kasi to regular wheat flour siya. Pero yung heritage is hindi ako nangangati or wala akong reaction kasi mayroon akong gluten allergy. And also, 2 ingredients lang to na nakita ko sa online. So, yogurt. Wala akong plain yogurt. So, kahit na vanilla. So, meron siyang vanilla flavor. So, ang gagawin ko is 2 cups nito. 2 cups nito ng flour. And nahaluin natin. And ibibake natin for 350. 2 cups nito. And also, 2 cups ng ating yogurt. Ngayon, nagka-crave ako ng tinapay. Nakalimutan kong bumili kahapon. So, ito guys, yan. Dito sa ating okay. Creamy siya. Tsaka, isa pa, gusto kong isave tong yogurt. Wala nang kumakain dito sa bahay. So, halos mataas na kalahati pa. So, sayang naman. No? Pag hindi natin nagamit. Matatapon lang, magkakaamag. Okay, so yan, 1. So, lagay natin dito. Yan. Okay, and then 1 more. Tapos, hahalu-haluin lang natin and that's it. Mababang 2 cups ang gawin natin. So, at least meron pa tayong konti. Pag successful siya, gagawin ko ulit siya, guys. So, painit na natin yung oven natin. Okay. No yeast, no other haluin lang natin. And then, tapos na raw. So, ewan ko guys. So, tingnan natin. Parang nagawa ko na to dati sa dinner roll. Sour cream and flour lang. Sa dinner roll yun. Tapos, nakita ko yun sa Facebook ng pinsan ko. Tapos, di ko na siya ulit na ulit. Ewan ko kung bakit. Pero masarap siya. Ang sour cream din. Okay. Okay. So, yan. Yan na guys. And 350 for 10 minutes muna. Ayun, 12. Okay guys. Mula pa kahapong ulan na kaulan. So, guys, ang ating 2 ingredient na bread. Kaya lang, ang problema ko is para siyang pudding. Ganyan kasi hindi siya nag-rise kasi wala siyang yeast or anything. Pero, masarap naman yung lasa niya. Kaya lang, hindi flat siya. Tapos, ayan para siyang pudding. Tapos, nakain ko na yung isang piraso. Ayan, mainit-init pa. Ayan siya. Ayan. Kasi nga, yogurt yung ginamit natin. Tsaka, wala siyang, hindi siya yung rising flour. Pero kung meron kayong chance na gawin to, ang piliin nyo yung self-rising flour para siyang parang bread talaga.
since wala ako noon, hindi ko rin siya nilagyan ng yeast kasi tinatry ko yung no yeast. So, ito yung ating roasted na matamis na peanut butter. Kasi nga, hirap humanap dito sa Amerika ng matamis na. So, kailangang roasted, yung may asukal. Pwede yung lagyan ng asukal yung peanut butter. Pero iba pag yung matamis na siya kasi yung lalagyan mo pa siya ng tamis. So far, masarap naman siya, guys. Parang creamy, ganun. Parang may timpla na siya kasi vanilla flavor to. Pero, so far, masarap naman siya. Masarap naman. Yun nga lang, hindi mo ma-feel siya na bread. Parang, ang tawag dito? Parang siyang pudding. Sarap. And then, ngayon, taco tayo. Ano ko na yung taco? Yan yung meat. Ito yung ating taco. Ininit ko na. And then, in-air-fry ko yung ating crispy taco. So, ang gagawin ko dun is, yung ating taco is, nilalagyan ko siya ng soft taco para, kasi yung crunchy, naglalaglagan siya. Naglalaglagan. Mahirap kainin. So, kakain muna kami. Hintayin ko lang si Daddy kasi nasa post office siya. May dinala siyang big box. Nakabenta siya malaking box ang lalagyan. So, kailangan niyang dalhin. Kesa sa pa-pick up dito, nakakaano naman doon sa magpi-pick up. Pag maliliit lang na package, iniiwan namin dyan sa mailbox, sa upuan, or sa kahon. Pero pag yung sobrang malaki, dinideliver niya. Malapit lang naman. So, hintayin na namin, nagkakain na kami.